Welcome to my channel. Ngayon po, ang aking pong vlog ay may kinalaman sa Senomar. Okay, maraming katanungan sa Senomar. Sobrang dami. Parang hindi na nauubos. So, isa-isahin pa uli natin. Ito yung number 1 na ibibigay ko sa inyo. Lagi nilang sinasabi, wrong spelling po yung pangalan ko sa Senomar. Wrong spelling po yung pangalan ng tatay ko. Wrong spelling po yung pangalan ng nanay ko. Mali po yung kapanganakan ko. Paano po ba yun? Yung Maria ko po, M.A. lang po. Hindi po siya M.A.R.I.A. Ano po bang dapat kong gawin? Okay. Una po, maaring nung ginawa nyo ito or sinulat ninyo, kayo po ay hindi maintindihan ng sulat. In short, sabihin ko rin, totoo, pangit ang sulat nyo. Kaya nga nakalagay dun sa labas, please write legibly. Pag sinabing legibly, hindi po dikit-dikit. Kaya nga ang ginawa ng PSA, may box-box nga po yun para may hiwa-hiwalay nyo yung mga letters nyo. But anyway, it results into hindi pa rin maintindihan ang sulat ninyo. So, kaya lumabas po siya na mali. Okay, ganun lang po yung kasimple. Kaya dapat lahat ng ginagawa nyo may concentration. Ang isipin nyo po, kapag kayo nagsulat, may magbabasa. Hindi kayo lang na nakakaintindi ng sulat nyo. May magbabasang iba. Okay, so, yan po ang isang problem natin. Okay, what if mali na po siya? Paano ko po isasubmit na i-attach ko po sa form ng marriage license? Kasi one of the requirements po yun. Wala po akong magagawa. Sa totoo lang po, mayroong mga local civil registry, hindi naman po masyadong mahigpit Nakakaunawa din. Like, ang tinitignan naman po kasi sa Senomar, yung singleness. Ikaw ba'y nagpakasal before? Single ka pa ba? So, magandang yun, diba? I mean, talagang matitiyak kung ang pakakasalan ninyo ay single. Kaya, kahit may mga wrong spelling, tinatanggap na rin po ng local civil registry. Kasi ang importante naman doon, nakalagay doon, kayo ay single. Pero, may ibang local civil registry na mahigpit. Siyempre, gusto niya, hindi ito yung nakasulat sa birth certificate mo. Bakit ito yung nasa Senomar mo? Siyempre, may iba nagko-question. So, pag ganun po, papapalitan sa inyong Senomar, huwag na kayong magdamdam kasi wala rin naman silang magagawa. Gusto lang nilang maging maayos. You can get. Ang tanong sa akin, pwede pa po ba akong kumuha? Ikakukuha ko lang. Naku, kahit 1,000 times kayong kumuha, wala magko-question sa inyo. Basta kayo yun. Okay? So, huwag kayong masyadong karapatan nyo rin yun kasi record nyo yun. So, kung gusto nyo 1,000 times kayong humingi, okay lang ba sa may purpose? Okay? So, next time na lang, pakiingatan. Pakiingatan pagsusulat, bigyan ng oras, gandahan. Isipin mo, hindi ikaw lang ang magbabasa ng sulat mo. So, napaka-importante. Okay, pwede pa ba akong kumuha uli? Yes, kahit ilang beses. Yun yung pangalawang tanong. Kahit ilang beses, kahit paulit-ulit, as long as you have your purpose. Okay. Mali ang spelling ng nanay at tatay. Yun na po yung diniscuss ko kanina sa pangatlong tanong. It's your fault, actually. Hindi naman kilala nanay tatay mo. Ito pa isang sasabihin ko. Hindi sila nagbabak. Ang PSA po, hindi po i-check kung tama ang ginawa nyo o mali. Okay? Ang importante sa kanila, ma-fill out nyo lahat ng forms. Walang blanco. Okay? Yun lang yung kanilang purpose. Pero kung ano man sinulat nyo dyan, ang iisipin nila tama yung kasi kayo mismo yon. Ang PSA hindi magba-background yan. Uy, mali yung spelling ng tatay mo. Walang ganun. Kayo magbibigay ng info sa kanila, no background checking. No checking at all. Kayo talaga magbibigay. Kung mali ang binigay nyo, sorry, mali na talaga yon. Sad to say, ganun talaga yon. Okay. Patay na ang asawa ko. Bakit nandun pa siya sa Senomar ko? Ito yung lagi ko pinapaliwanag ito. Ang Senomar po ay history ng kasal nyo. Kung 100 times ka nagpakasal, nasa Senomar yun. Kung 5 times ka nagpakasal, nasa Senomar din yun. So, ibig sabihin, lahat na naging kasal nyo mula nang naging 18 years old ka na kinasal ka, nandun lahat ang record nun. Okay? Ibig sabihin, legal ka nang ikasal. Pwede ka na ikasal. Nandun lahat sa Senomar yun. Paano yan pag gusto mong pakasal uli?
Diyan sa harap ng record ninyo, nakalagay din po dyan ang status. Kung kayo po ba'y annulled, namatay po siya. Okay, ano pa ba? Yun lang naman, annulment at saka death. At saka yung pagpapavoid ng kasal, yun lang naman yung pwedeng makita doon. So, kumbaga yung history niya nandyan yan, even status nandyan na rin. What if wala nakalagay na annulment, annulled ako? Kayo po yung magsasubmit ng court decision kasama nung sa marriage license form. Kayo po magsasubmit ng court decision and finality. Kapag naman kayo byudo o byuda, kayo po magsasubmit ng death certificate attachment dun sa marriage license na form na ginawa ninyo. So, yun po. And kaya sinasabi ko sa inyo, history ng kasal yan. Kay namatay ni asawa niya, nandyan pa rin yan. Kay annulled kayo, nandyan pa rin yan. Okay, so yun yung explanation ko doon. Eto pa po, may isang question. Kasi dati po kumuha ako ng Senomar for job application. Pwede pa ba siyang gamitin para sa kasal? Okay. Ang nakalagay po kasi dun purpose, yan po sa pagkakasal, ang nailagay yung job application kasi hindi nyo naman intended gamitin sa kasal kasi ikakasal na kayo. 6 months valid pa po ba yun? Kasi 6 months validity lang po ito eh. Kung valid po siya within 6 months, ako sa tingin ko, pwede pa naman tanggapin kung valid siya within 6 months. Even though yung job application nakalagay. Kasi hindi mo naman sinasadya na maaring bigla ka nagdesisyon magpakasal. Tapos 6 months valid pa naman ang Senomar mo, pwede mo siyang gamitin. Pero syempre po, still, ang LCR pa rin po magdedesisyon kung okay po yun o tatanggapin nila. Hindi naman po ako. Pero sa akin po, isipin mo na lang na ang Senomar ay may 6 months validity, pwede mo pa rin siyang gamitin. So, yun. But anyway, ang LCR naman magsasabi sa inyo na, okay, pwede po kayong mag-renew. Pwede po ba ilagay nyo ay for marriage purposes? Sasabihin naman po nila yon. Ayan. O diba, ang dugo-dugo ng Senomar na ito, palagi natin pinag-uusapan paulit-ulit, pero palagi pa rin maraming tanong. At feeling ko parang hindi sila nakikinig. Dahil hanggang ngayon marami pa rin mali. Dahil sa pag-fill out yan ng mismong PSA form, tingin ko kaunting ingat po. Anyway, record nyo naman yan. Dapat tama yan kasi sa inyo nang galing na information. Okay. Para sa aking mga subscriber, maraming salamat po. Paakyat ng paakyat yung number. Maraming salamat po sa mga nagtitiwala. Sana pag di pa po namin kayo subscriber, nadaanan nyo po itong video na to, please to subscribe. Intended po natin magturo, magkaroon ng mga tutorials at saka tips, more of records, yung ating government records. Syempre, importante po yan. At saka tutorial po on what to do on events. Importante din po yan. Yung mga bagay na hindi natin nakikita, dahil hindi pa natin na-experience, sinuturo rin po namin yan. Supposedly, lalo na yung mga wala pang experience na wala nakasal na ka-family member, so papakasal sila. So, big help pa rin po lahat. Lahat po ng kaya namin ibigay. Basta i-question nyo lang po, i-comment nyo lang po, i-discuss po natin yan. Para sa lahat ng support ninyo, maraming salamat po. Please share and like. Maraming salamat po.